12:00 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Matanong nga kita, naranasan mo na ba mag-shopping kapag stress o malungkot? Sabi nga nila, retail therapy is the key. Yan ang pag-uusapan po natin sa episode na ito. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang world coach. Ano ba ang retail therapy at ano ba nagagawa na ito? Ang retail therapy po ay sa pagsha-shopping para matanggal po ang ating stress, lungkot, anxiety. Karaniwan itong ginagawa para ma-relieve ang mga tinatawag na mga negative emotions at magbigay ng instant happiness. Diba? Pero ito, pansamantala lang. Ito ba ay nakakabuti sa ating mental health and finances? Ito po yung pros and cons, ha? Ang pros muna, syempre mood booster po siya. Diba? Syempre nagbibigay ito ng temporary happiness at syempre relaxation. Pag nakabili ka ng isang bagay na gustong-gusto mo, diba? Nagbibigay ito ng excitement at ng feeling na deserve ko to at reward. Nagkakaroon din tayo ng instant gratification para sa mga taong stress. Diba? Pag kaya nabili mo ng isang bagay, nagkakaroon ka ng tinatawag na sense of control and empowerment. Lalo na, syempre, kung ito ay pinag-ipunan mo. Pangatlo, nagkakaroon din tayo ng tinatawag na goal achievement. Syempre, ang pagre-reward mo sa sarili mo, naabot mo isang certain goal, nagbibigay ito ng overall na motivation. At the same time, self-esteem. Syempre, like for example, mahabang project na ginawa mo. Diba? Tapos sinabi mo, ay, kailangan kong mag-travel. O, yan ang retail therapy mo. Okay lang yan. Di ba? Basta pinag-ipunan. Pero ano po yung cons? Ang cons po, syempre, pagka-impulse spending. Lalo na kung walang plano, walang pera, ay, nako, nagamit mo yung budget mo. Pwedeng maiuwi ito sa pagkakautang at lalo ka pang may stress. Pangalawa, short-term relief lang. Di ba? Long-term regret. Ang ibig sabihin yan, shopping now, pulubi later. Diba? Travel now, pulubi later. Diba? Yan po nangyayari po pag hindi po planado ang ating retail therapy. At pangatlo, ang negative effect po, syempre nagkakaroon tayo ng utang at financial stress. Ito yung pwedeng mag-resulta pa sa lalo pang pinalala pa ang problema. Dahil sa halip na malutas ang stress, nadagdagan. Diba? Ang financial worries and stress. Kaya para maging epektibo po to, kung gusto nyo talagang bumili, walang problema bumili, maglaan po tayo ng ipon at ng budget. Pangalawa, sulat natin kung needs versus wants. Pangatlo, bibilin lang pag may budget. Pag wala, wag bumili. Pang-apat, pwede tayong maghanap ng other stress-relieving activities na hindi mo na kailangan magbayad. Tutulad na mag-exercise, mag-meditate, makipagchika sa mga kaibigan na hindi ka nagagastos. Kaya walang masama na bumili mga kapatid. Pero tatandaan, paano mo ginagastos ang pera mo. Pero kung ito ang gagamitin mo birang regular na mechanism para matanggal ang iyong stress, baka makasama to sa iyong finances and long-term happiness. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Lakas ng bagyong Ophel, ramdam na ramdam sa Cagayan. Sa Isabela, ilan sa mga residente nagsilikas dahil sa sunod-sunod na bagyo, nagsisimula ng magkasakit. Ang kasunod naman na bagyong Pepito, lumakas na sa typhoon category. Sino-sino nga ba dapat ang mga dapat maghanda? Sa kabila ng sunod-sunod na bagyo, pamahalaan tiniyak na kakayanin pa ito ng pondo ng bansa. Pero ang tindi ng mga ulan at pinsala, hindi ba talagang kayang ma-predict ng eksakto? At Miss Universe Preliminary Competition, umarangkada na. Kumusta naman kaya ang performance ng pambato nating si Chelsea Manalo? Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas!
tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nag-iwan ng pinsala ang Super Typhoon Ophel sa Cagayan na direktang tinamaan ng bagyo. Isa sa mga problema ang napinsalang tulay sa bayan ng Santa Ana. Para sa update, live na magbabalita si Brian Basa. Brian, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Maaraw na tanghali, Cheryl. Maaliwalas ang panahon dito sa boundary ng Santa Ana at Gonzaga. Nasa likuran ko, yung kasasabi mo lang na San Jose Bridge na nag-uugnay sa dalawang bayan. Nagtatambak ngayon ng lupa ang mga taga-Public Works Department, DPWH po yan, para mapalitan yung mga rampang tinibag ng baha. Isa lang ito sa mga istrukturang napinsala ng bagyong Ophel. Halos iwas-iwas ng malakas na hangin ang mga puno sa bayan ng Santa Ana sa Cagayan itong Huwebes dahil sa bagyong Ophel. Ang mga poste ng kuryente halos mabuwal din. Halos walang makita sa mga kalsada. Ang mga nilipad na yero at sanga ng puno nagkalat sa daan. Kahit sa kasagsagan ng matinding hangin at buhos ng ulan, tuloy-tuloy ang pag-iikot ng Santa Ana Police para mailikas ang ilang residente. Gumuho naman ang mga rampa ng tulay na nag-iisang daan papasok at palabas ng Santa Ana. Nagkaroon tuloy ng 3 metrong agwat ang tulay sa magkabilang dulo. Kaya umaasa ang lokal na pamahalaan na agad itong maiaayos. Sa bayan naman ng Baggao, nawasak ang silid-aralan ng eskwelahang ito. Ganito na lang ang naiwan matapos mag-landfall sa bayan ang Super Typhoon Ophel. Ang iba pang classroom, nagtuklapan ang mga bubong at nasira pa ang mga bintana. Maging ang bahay na ito, pinadapa ng bagyo. Sa bayan ng Bugay, sinuong ng rescuers ang malakas na hangin at ulan para mailikas ang residenteng hindi makalakad. Oh my God, Lord. Hindi naman matigil ang buhos ng ulan bandang hapon ng Huwebes sa bayan ng Amulong. Kaya ang mga residenteng nakatira malapit sa Cagayan River, nagulantang na lang sa bilis ng pagtaas ng tubig. Sa kasagsagan ng bagyo, tuloy-tuloy naman ang Alagang Kapatid Foundation sa paghahanda ng tulong na ipamamahagi sa mga nasalanta. Katuwang nila ang volunteers sa Lyceum of Apari. Ang mga naihandang ayuda mula sa PLDT Smart Foundation inihatid sa 3 evacuation centers sa Apari. Karamihan ng naroon ay lumikas mula sa kanilang bahay sa tabing dagat na inabot hanggang bewang ang tubig. Mag-iikot pa sa Cagayan ang Alagang Kapatid Foundation para maghatid ng tulong sa iba pang nangangailangan. Kaya naman sa mga nais pang magpaabot ng donasyon, mag-message lamang sa Alagang Kapatid Foundation Facebook page. At nasa kabilang dako ng San Jose Bridge, Gonzaga side, ang mga kasamahan natin sa Alagang Kapatid Foundation. So ang ginagawa nila para maihatid o para maidala yung relief packs dito sa Santa Ana side ay tumatawid yung mga volunteer at yung mga opisyal ng Alagang Kapatid Foundation dito sa ilog sa gilid ng tulay. So mamaya makikita nyo rin yan sa Frontline Pilipinas. Tumawid din tayo sa ilog na yan dahil yan lang din ang paraan ng ibang mga tao rito na gustong-gusto o kailangan ng tumawid para makatawid sila rito mula Santa Ana pa Gonzaga at Gonzaga pa Santa Ana. At ngayon, pagkatapos idala lahat ng mga relief packs dito sa Santa Ana side ay idadala na ito sa Barangay Kasambalangan. Isa po yan sa mga low-lying areas sa Santa Ana na pinakamarami rin ang evacuees. Balik sa inyo. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Brian Basa. Nananatiling baha sa ilang lugar sa Isabela dahil sa magkakasunod na pagtama ng bagyo. Ang problema, nagkakasakit na ang ilan sa mga lumikas. Magbabalita, Simon Gualvez. Bitbit ang kanilang mga gamit, nilusong na ng mga residente ito ang gahitang baha sa Barangay Kasibarag Norte sa Kabagan, Isabela. Pati alagang aso, kasama rin nilang inilikas nitong Huwebes. Aminado silang kakaba-kaba dahil hindi pa man tapos ang epekto ng bagyong Nika. Heto't may bagyong Ophel naman. Diyan kami natatakot kasi sobrang taas ng tubig dito. Kailangan likas agad kasi ayaw namin mangyari sa mga tao dito kasi malakas ang agos dito. Si Jean, aminadong hirap na sa kalagayan nila ngayong sunod-sunod ang bagyong tumatama sa probinsya. Kakapagod po, mahirap din po ang lumikas. So
gawa na din ng nakakaistorbo sa mga pang-araw-araw. Wala kaming pagkukuhanan ng pwedeng pang-araw-araw namin dito. Ilang araw ng lubog sa baha itong barangay Kasibarag Norte, umaabot yan mula tuhod hanggang minsan lampas tao pa nga o mahigit 6 na talampakan, lalo na doon sa looban. Ang problema dahil bumubuhos na naman itong malakas na ulan, hindi malabo na mas tumaas pa yung tubig at bumagal ang paghupa ng baha dito sa lugar. Sa bayan ng Tumawini, kasamang inililikas ng residente ang mga alaga nilang baka. Halos mapuno naman ng evacuee ang covered court na ito. Kasama riyan ang pamilya ni Maria Fe na nakatira malapit sa ilog. Matinding trauma na raw ang nararanasan nila mula nang liparin ng hangin ng bubungan nila. Pag nakakarinig po ako ng ganito, simple man lang po yung bagyo, kahit signal number 1 lang po, talagang kinakabahan na po ako. 2 baso lang po yata yung bigas na namin, nadala, as in walang-wala po. Isa pang problema ngayon ng mga residente, ang pagkakasakit na ng ubot-sipon ng mga bata. Dahil sa panahon din na hindi natin naiiwasan na na-expose sila sa ulan at saka sa lamig din. Ready ang mga barangay health workers natin sa pagbibigay ng mga free medicines. Kaya agad sinek up ang mga bata sa lugar at binigyan ng gamot maging vitamins. Namahagi rin ng hygiene kits ang lokal na pamahalaan sa kada pamilya. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Humihina na ang bagyong Ophel matapos maminsala sa Northern Luzon. Pero ang panibagong bagyong Pepito lumakas pa at nagbabadya ngayong weekend. Para sa detalye makakausap natin si Chanel Dominguez, weather forecaster ng Pag-asa. Chanel, ano ang update sa bagyong Ophel muna tayo? Okay po, Ophel po muna tayo. So, Canton, ito pong si Ophel ay tuluyan na pong humina at isa na lamang po siyang ganap na severe tropical storm. Huli po siya namataan sa layong 195 km west ng Itbay at Batanes at may pagbugso na 110 km per hour. Ito po may bugso na 135 km per hour at ito'y kumikilos north-northwestward sa bilis na 20 km per hour. Dahil po dito, tropical cyclone wind signal number 2 na lamang dito sa may Batanes. Signal number 1 dito sa northern portion ng Cagayan, Babuyan Islands, northern portion ng Apayao, northern portion ng Ilocos Norte. So nakikita po natin yung forecast track po niya. Bahagya po siyang lalabas po na itong boundary po natin, northwestern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang hapon at papasok din po ulit po sa loob ng PAR, pero ito po ay makaka-apekto na lamang dito po sa Taiwan hanggang sa ito po ay bumaba ang kanyang category. Samantala, para naman po dito sa bagyong si Pepito, ngayon po isa na po siyang ganap na typhoon at huling namataan sa layong 630 kilometers east ng Giwan, Eastern Samar. May taglay na lakas na hangin na 130 kilometers per hour at pagbugso na 160 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 30 kilometers per hour. Dahil po dito, meron na tayong tropical cyclone wind signal number 2 sa eastern portion ng Northern Samar at northern portion ng Eastern Samar. Signal number 1 sa southeastern portion ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Para naman sa Visayas, dito po sa rest of Northern Samar, rest of Eastern Samar, Samar at Biliran. Ayon po sa ating forecast track, ito po si Pepito ay more likely maglandfall po sa vicinity ng Catanduanes bukas po ng gabi or bukas sa November 17 po ng madaling araw. And then sa nakikita po natin, babaybay po ito ng ating kalupaan habang palabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa mga kababayan po natin dito sa Metro Manila, mataas ang tsansa po na tayo po ay magkaroon din po ng signal sa mga susunod na araw, dulot po ng pagdaan po nito ni Pepito at asahan din po natin ang mga pag-ulan. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Chanel, can you hear me? Chanel? Chanel, can you hear me? Nawala na yata po si Chanel. So ayan po ang latest sa bagyong Pepito. At katulad po ng sinabi ng ating official from Pag-asa na ito po ay magla-landfall bukas ng gabi or linggo ng madaling araw. At kailangan po maghanda ang mga kapatid natin dyan sa eastern sections po ng Visayas. At ang kilos nito po ay westward. So talaga pong tatawid ito ng ating bansa. Samantala,
tiniyak po ng pamahalaan na kayang tugunan ng pondo ang sunod-sunod na pagtama ng bagyo sa bansa. Para pag-usapan yan, makakasama po natin si Assistant Secretary Joey Villarama, ang Presidential Communications Office spokesperson for calamities and natural disasters. Magandang tanghali sa iyo, Asek. Thank you for coming to the studio. Magandang tanghali, Yeng, at sa inyong mga taga-subaybay. Ayan, it's been a while. Di mo ba kami na-miss dito sa TV5? Actually, nagbabayad ako ng utang sa'yo kasi sa radyo, sinabi mo, ba't hindi ako pumunta in person? So, pinuntahan kita Salamat. ngayon. Salamat for making time dahil napakahalaga ng ating pag-uusapan. Talagang sunod-sunod, talagang hindi tayo tinantanan nitong mga bagyong ito. Yung sa pananalasa pa lamang ng bagyong Christine, ay sinasabi ng ilan nating mga LGUs ay naubos na yung kanilang quick response fund ng ilang apektadong ang probinsya. Ano naman ang ginagawa o paano ito tinutugunan ng national government? Tiniyak ng Department of Budget and Management na may sapat namang pondo para sa mga disaster at saka disaster relief at rehabilitation efforts ng bagyo. Gaya nga ng nabanggit mo, Yeng, sunod-sunod. So parang nabugbog na tayo. Yun actually yung term na ginagamit. Bugbog na yung mga kababayan natin, lalo na sa Northern Luzon. At ang iniisip paano kung maubos yung pagkain, paano kung maubos yung resources. Pero tiniyak naman ng DBM ni Secretary Pangandaman nung huling situation briefing with the President pagkatapos lang ng pananalasa ni severe tropical storm Christine na meron pa naman mapaghuhugutan at mapagkukunan ng pondo. So nabanggit mo yung mga LGU, said na yung kanilang pondo, pwede naman silang humingi ng saklolo sa national government lalo kung nakadeclare yung state of calamity. At klaro naman na yan sa kanila, no, na talagang matatakbuhan ang national government. Pero sa inyong datos, Asek Joey, ay ano-ano yung probinsyang pinaka-naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo at pinaka-tinututukan ngayon ng national government? Opo, ditong mga nakaraang araw at linggo, no, yung Northern Luzon talaga, yung Cagayan Valley region, yung Ilocos region, hindi pa nga sila nakakabangon dun sa sunod-sunod na bagyo, sina Christine, Leon, Marce, at ito nga nananalasa pa rin itong si dumaan din si Nika at ito nga si Ophel. So, nandito pa rin sa area nila. So, isa sa mga problema actually is yung saturated na talaga yung lupa. So, kahit siguro lumampas na itong si Ophel at wala na sa Philippine Area of Responsibility, nandun pa rin yung risk ng pag-swell ng rivers at yung pagguho ng lupa dahil nga sobrang napuno na ng tubig at hinigop na ng lupa yung tubig ng mga nagdaang bagyo. So talagang nakatutok ngayon tayo sa northern, pero ito na naman Bicol region. Yung nauna kasi naapektuhan Bicol region, kamusta ang pagtulong sa Bicol region din? Kung matatandaan natin, pumunta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bicol region twice after ng pananalasa ni severe tropical storm Christine. So immediately after humupa yung hangin, yung baha, pumunta siya at last week nagpaabot naman siya ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda na nabanggit nga ng mga local government official doon parang alam nila na tinututukan ng Pangulo ang Bicol region. Pero heto na naman si Pepito at gaya ng nabanggit ng ating forecaster na posible maglandfall sa Catanduanes at maaapektuhan ngayong Bicol region. Tiniyak naman ng Office of Civil Defense at ng DSWD na bagamat merong cleanup at rehabilitation efforts na nagaganap doon after Christine, itong papasok na Pepito, naka-preposition naman po yung food at non-food items na kakailanganin ng ating mga kababayan sa pagdating po nitong si Pepito. Okay. Speaking of yun talagang naitutulong sa bawat pamilyang naaapektuhan, kadalasan kasi ang maririnig natin, of course, DSWD, talagang yun ang sinisiguro, ang bilin na mag-preposition na ng mga food packs. Ang problema, maraming problematic sa ating mga kapatid. Pag nawala ng bubong, nilipad, no, nasira talaga yung tahanan, trabaho. Ano ang naibibigay or commitment ng national government para muli sila makabangon? Sa Batangas, nung pumunta ang Pangulo para magbigay ng tulong, binigyan ng materials to help reconstruct yung residences ng mga nasa lanta. At papasok dyan yung DSUD,
para bigyan ng tulong sa housing yung ating mga kababayan. In terms of yung livelihood naman, lalo na nung panahon ng El Nino, kung mawalan ng trabaho yung magsasaka o mangingisda, doon papasok yung DSWD at DOLE Cash for Work program para pansamantala meron silang pagkakitaan. Ano yung mga trabahong ito? Kung may mga nasirang highway dahil nga sa mga bagyo, tutulong sila sa pagkumpuni, pwedeng i-rehab na yung mga nasirang pananim. So kahit papano, meron silang pagkakakitaan in the interim kapag hindi pa sila pwedeng bumalik sa dati nilang trabaho. Mula Julian, Christine, Leon, Nika, Ophel, tapos ngayon Pepito. Parang in less than 2 months, no, naka-anim na kagad tayong bagyo. At tinatanong nga namin ng Pag-asa, ito na ba ang epekto ng La Nina? Kasi very conducive sa isang bagyo, mga kapatid. Yung init ngayon, yung surface ngayon temperature ng Pacific Ocean para lalong mag-develop ang mga bagyo. Pero ang sinasabi ay developing pa lang ang La Nina. So this is not even the peak of La Nina. Paano ito pinaghahandaan ng national government pag nag-peak na talaga ang La Nina? The good news is, yun uunahin muna natin yung base sa datos at sa pag-aaral ng Pag-asa, hopefully next week, pag pumasok na yung amihan, medyo makapahinga na itong region sa Luzon at Central Visayas na palaging binabatter ng sunod-sunod na bagyo. Pero hindi pa rin mawawala yung posibilidad na magkaroon ng bagyo o may mamuong bagyo, pero sa Visayas at Mindanao naman daw ang concentration. Pero in a way, let's see that as good news kasi nga hindi na mapupuruhan yung mga laging tinatamaan. Pinaghahandaan ito ng pamahalaan. Actually, even before the onset of ito ngang tumataas yung probability ng La Nina, pinaghahandaan in terms of water management, palaging pinag-uusapan yung flood control na paulit-ulit sinasabi ng Pangulo na it's there but it's overwhelmed. We need to revise it to adapt to the changes, especially in climate. So kahapon po nung nasa Oriental Mindoro siya, namigay siya ng ayuda, inatasan niya muli ang DPWH at DENR. Kailangan talaga synergistic yung approach para ma-revise yung flood control project sa buong bansa para malaman kung saan nagka-problema yung existing program. So, water management, flood control projects, at saka syempre yung building ng ating resilience as a nation, pinaghahandaan niya noon pa man kahit na magsimula itong sunod-sunod na pagdating ng mga bagyo. Marami sa mga kababayan natin ang pinipilit na muling bumangon doon sa mga naapektuhan at doon sa mga maaapektuhan. Ano siguro ang maibibigay natin na mensahe sa ating mga kababayan? Patuloy ang pagtitiyak ng national government at nabanggit nga ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hanggat may maitutulong po ang pambansang gobyerno ay tutulong po tayo. Gaya na nasabi ko kanina, Yeng, merong pondong paghuhugutan at merong tulong na darating hindi lamang mula sa Office of the President kundi sa mga ahensya na involved sa DRRM or Disaster Risk Reduction and Management. So sa mga magsasaka, sa mga karaniwang manggagawa at sa ating mga karaniwang kababayan po, meron pong tulong na darating. Yun nga lang po na overwhelmed tayo. Hindi naman po kaya ng lahat ng ating mga kawani ng gobyerno na mag-repack at magdala ng food packs, i-rehabilitate ang mga nasirang infrastruktura. But we will get there kasi merong pondo at nandun po yung determination natin para makabangon sa mga krisis na ito. Maraming salamat for making time and coming to the studio. ASEC Joey Villarama, ang PCO spokesperson for calamities and natural disasters. Susunod, bahain o landslide prone ba ang inyong lugar? Ituturo yan sa atin ng Project NOAA Live. Ilang Noche Buena items abay nagsimula na pong magtaasan. Magkano kaya? At Ken Chan nagsalita na tungkol sa kaso niyang syndicated estafa. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Nagdadalawang isip si Baby kung maghahanda pa siya sa Pasko.
Ngayon pa lang kasi, nagmahal na ng hanggang 50 pesos ang Noche Buena items sa supermarket kung saan siya namimili. Kuminsan naman siguro, pwedeng magluto ka lang ng spaghetti, parang pang-merienda na lang, salad. 11 produkto ang nagtaas ng presyo gaya ng ham, queso de bola, spaghetti, macaroni at fruit cocktail. Ang isang hamon, umaabot na ng halos 650 pesos. Naglalaro naman sa 300 hanggang 400 pesos ang queso de bola. Higit 100 pesos naman ang regular na keso depende sa size. Bahagyang tumaas din ang bentahan sa spaghetti at tomato sauce. Humigit kumulang 2 piso naman ang itinaas sa presyo ng mayonnaise at fruit cocktail. Pero ang ilang brand ng sandwich spread, nag-rollback naman ng hanggang 6 pesos. Ayon sa isang supermarket group, nagmahal ang karamihan sa Noche Buena items dahil sa mas mataas na gasto sa produksyon. Inflation was pretty, aggressive first part of the year. Power cost tumaas. There are items na tumaas, hindi mo maiwasan na maaaring mag-adjust ang mga manufacturers. Pero nangako raw ang ilang manufacturer ng meat products kabilang ang hamon na hindi nito magtataas ng presyo sa paglapit ng Pasko. Hindi pa matiyak ng supermarket group kung ano-ano ang Noche Buena items na posibleng lalong magmahal. Kaya pinapayo ng mga consumer na mamili na sana ng paunti-unti. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Nagbukas na sa publiko ang unang phase ng LRT-1 Cavite Extension Project. Dahil dito, mapapabilis na ang biyahe papuntang Cavite. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Mas mabilis at ligtas na biyahe. Yan daw ang maagang Christmas gift ng gobyerno sa mga taga-South. Nalunsad na kasi ang LRT-1 Cavite Extension Project Phase 1 sa Parañaque City. Ang kauna-unahang railway project na natapos sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng public-private partnership. The Phase 1 extends the LRT-1 Line 1, bringing us the first 5 new stations in Parañaque City. These stations, Redemptorist Asiana, Mia Road, Parañaque Integrated Terminal Exchange, Ninoy Aquino Avenue, and Dr. Santos will serve as vital access points for many Filipinos. The Dr. Santos Station, formerly known as SUCAP, is an intermodal transport facility offering multiple bays for public and private vehicles. This facility exhibits our firm determination to provide efficient, accessible transportation options for all. Ang biyahe mula Baclaran patungong Bacoor, Cavite, tatagal na lang ng 25 minuto. Sa sandaling maging fully operational, karagdagang 80,000 pasahero ang makikinabang araw-araw. Sabik na rin daw ang Pangulo na mapasinayaan ang MRT-7 na aabot hanggang Bulacan, maging ang North-South Commuter Railway. We are pursuing more transportation projects. Dito sa LRT-1 Cavite Extension, hangad ko na matapos ang natitirang 3 istasyon hanggang Bacoor, Cavite sa lalong madaling panahon. Ukol sa Unified Grand Central Station sa Quezon City na magsisilbing terminal kung saan magtatagpo ang 4 na linya. Hangad ko na agaran nitong magkukumpleto. Nang sa gayon, handa itong magbigay ginhawa sa mga pasaherong tumatangkilik sa tren araw-araw. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. Nagbukas ng sarili niyang Filipino restaurant ang film singer na si Alan Pineda o mas kilala bilang si Apple the App sa London. Tinawag niya itong Turo-Turo. Bukod sa adobo, anong pagkaing Pinoy ang isasama niyo sa menu ng ganitong restaurant na nasa London? Samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Kardirita, ganun. Bakit yun? Masarap kasi talaga yun kahit anong klase, manok, baboy, basta pagkardirita is okay po talaga yun sa lasang Pinoy. Saka kahit sa mga dayuhan is okay po talaga. Chicken curry po. Bakit yun? Kasi yun yung kinakain na ng Pinoy. Sa Pilipinas, yun na po talaga ang recipe na kinakain mo talaga. Okay. Bukod sa adobo. Minudo. Bakit minudo? Masarap yung minudo. Ito kaya, fritada. Okay, sige. Paksiw na pata. Bakit yun? Kasi kumpleto yung regado niya, sir. Kung gusto mo matamis, maalat, maasim, meron siya. Okay. Pero ang mga kakain nito, mga mga British. British, oo. Siguro man nagpo-port din naman sila, sir.
Ako ang inyong kahari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Ikaw, alam mo ba kung mapanganib ang iyong bahay o hindi? Kung hindi, pumunta sa Project NOAA. Magkakaroon ka ng hazard levels in your area. Pagka pinindot mo yon, lalabas lang yung flood. Pag pinindot mo yung storm surge ang lalabas. Pinindot mo yung landslide hazard map natin. Pwede mong i-click yung flood hazard level. Yan, sasabihin sa'yo kung ano ang mga kailangan mong gawin. Kung gusto mo na mas advanced level ka, pumunta ka sa NOAA Studio. Pwede kang tumingin ng mapa ng bulkan, critical facilities, ang mga ospital, police station, mga eskwelahan, saka fire station. Focus tayo doon sa satellite image. Makikita yung panahon para kapag nag-abiso ang pag-asa, alam na natin kung saan tayo pupunta. Alam na natin kung mapanganib yung ating lugar o hindi. Ang inyo pong napanood ay ang demonstration kung paano gamitin ang Nationwide Operational Assessment of Hazards o mas kilala bilang Project NOAA. Dito maaaring malaman kung nasa panganib po ang kinatatayuan ng bahay nyo sa tuwing may bagyo at iba pang kalamidad. Para mas maunawaan pa ito, magkakasama natin si Dr. Alfredo Mahar Lagmay, ang Executive Director ng UP Resilience Institute at Project NOAA. Magandang tanghali po sa inyo, Doc. Hello. Hi. Hello. Magandang hapon. Apo. Doc, una po sa lahat, para saan po ba itong Project NOAA? Paano po ito ina-access? Yan. Pupunta lang doon sa website. Ang website ay noaa.up.edu. Doc? Jerry. Opo, sorry po, Doc, ayusin lamang po namin yung aming komunikasyon po sa inyo, yung aming connection. Kasi nagpuputol-putol po kayo, sayang naman po yung mga detalyeng makukuha ng ating mga manunood. Inoperahan sa utak ang isang tatay sa Palawan matapos atakihin ng high blood pressure. Paano nga ba makakaiwas sa tinaguriang traidor na sakit? Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Inoperahan sa utak ang isang padre de pamilya sa Puerto Princesa, Palawan. Bigla kasi siyang nag-collapse dahil sa high blood pressure. October 29, nagpunta sa Pantalan ang 62 anyos na si Kagawad Edwin Dumagit ng Barangay Santa Lourdes para manghingi ng isda sa kaibigan. Pero pagdating doon, bigla na lang daw siyang nahilo at natumba. Buti na lang nasalo siya ng anak at isinugod agad sa ospital. Mataas ang niya, 220 yung kanyang dugo. Tapos yung kanyang utak, namaga na. Sa taas ng dugo niya. Kinabukasan, operahan na kaagad siya kasi nga para yung pamamaga ng kanyang utak hindi dito sa kabila. Dahil sa peligro sa kanyang buhay at kalusugan, pumayag na ang pamilya na ipa-opera ang utak ng padre de pamilya. Yung lang, pinakabalat lang, ma'am. Hindi naman talaga yung tinanggal. Tapos nilagay dito sa maityan. Tapos pagka magaling na, ibabalik na naman daw yun dito sa ulo. Pagkipis na yung pamamaga. 2 linggo na sa ICU si Edwin pero hindi pa rin daw makapagsalita ng maayos. Kaya patuloy pa siyang inoobserbahan. Bukod sa pag-aalala sa lagay ni Edwin, malaking alalahanin din sa pamilya ang bill nila sa ospital na pumalo na sa mahigit 800,000 piso. Nananawagan po ako sa mga taong may mabuting puso na sana po kami ng konting tulong para sa kanyang gastusin sa ospital. Sobrang laki na po ng bill namin dito.
Para maiwasan ang pag-atake ng high blood, ugaliing mag-monitor ng BP. Kapag hindi bumaba, kailangan bumisita sa doktor para sa ilang lab test. Dito rin malalaman kung ikaw ay bibigyan ng maintenance. Ugaliin din ang healthy lifestyle. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Muling nakatungtong sa White House si President-elect Donald Trump para makipagpulong sa papalitan niyang si US President Joe Biden. Magbabalita si Joey Francisco. Balik Washington DC si US President-elect Donald Trump. Ito rin ang unang pagkakataon na siya ay tumapak sa loob ng White House matapos matalo noong 2020 elections. 2 oras nagpulong sina Trump at incumbent US President Joe Biden. Masusi nilang pinag-usapan ang transition of power sa pagitan ng dalawang administrasyon. They discussed important national security and domestic policy issues facing the nation and the world. Sa Enero pa ang opisyal na pagsisimula ng Trump administration, pero nagsimula na ang preparasyon para sa pagbabalik ni Trump sa Oval Office. Kasagsagan ng bilangan ng boto sa Amerika noong 1 linggo, nagsimula na ang trabaho ng Inauguration Committee. Isinara na ang paligid ng White House dahil ginagawa na ang traditional parade grounds na dadaanan ng uupong Pangulo. Tuloy din ang pagpili ni Trump ng mga magiging miyembro ng kanyang gabinete. Pinakabagong itinalaga niya ay si Congressman Matt Gaetz bilang Attorney General. Bago ito, naging kontrobersyal ang pagpili ni Trump kay Pete Hegseth bilang Defense Secretary. Ngayong araw din opisyal na inanunsyong Republicans pa rin ang may control sa US Congress. Tuloy naman ang bilangan ng boto sa ilang state. Maraming mga Filipino-American candidates ang nanalo nitong nagdaang 2024 US elections. Merong mga re-electionists at meron din namang first-time winners. Si Christopher Cabaldon ng kauna-unahang PhilAm na naboto sa California State Senate. 20 pang PhilAms ang nakakuha ng posisyon sa Congress, State Assemblies at ibang local posts. Kasi it's very important for us as the Filipino-American that our voice will be heard. Ayon sa datos, 2.14 milyon o higit sa kalahati ng populasyon ng PhilAms dito ang bumoto noong nagdaang linggo. Nag-uulat mula sa New York City, Joey Francisco para sa 1PH. Puspusan na ang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa second window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. Nandito na ang koponang muling magpapakitang gilas para sa papalapit na FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Puspusan na ang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa second window ng ACQ. And with a few days left to prepare, binigyang diin ni head coach Tim Cone ang continuity ng kanilang basketball program. That's why we've kept the pool small and not expanded the pool because we don't have the extended time to teach all the time. Isa-isa na ring nagdadatingan ang mga players mula abroad. Pero sabi ni team manager Richard Del Rosario, may iniindang injury ang ilan, kabilang sina Kai Soto at AJ Edu. Si AJ, under observation pa. Right now, we are in communication also with the medical team of AJ in the B-League. And he needs to undergo strengthening with his knee. Once he arrives, he's arriving today. And then we will make our assessment with our trainers, our own trainers and medical staff, and see from there. Samantalang si Kai Soto naman, under ng concussion protocol ng B-League, pero magiging available sa game time kapag nakompleto yan. Nagbabalik din si former Ateneo superstar Ange Kuame bilang isa sa naturalized players. Pero we can only play one naturalized player at a time. So the only person that he could play in place of is Justin Brownman. So Ange is very important to us, and we need him there so he can be ready to step in immediately if necessary. All set na ang Team Pilipinas para sa kanilang training camp bukas in preparation for the big day na gaganapin sa Mall of Asia Arena. Will the winning streak continue?
Abangan natin yan sa papalapit na laban ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand this November 21. Samantalang makakaharap naman nila ang Hong Kong sa November 24. Mobile journalist Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Sa mga naghahanap ng kabuhayan, alam nyo ba na pwede raw kayong kumita ng 6 digits sa pag-aalaga ng native na manok? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Chicken lang daw ang pag-aalaga ng mga manok dito sa bansa. Pero ang kita, aba, hindi sisiw lang. Proven na raw na hindi na lang sa manok ng panabong kikita. Lalo na raw pag native yan, may lalaban na sa kitaan. Ang teknik, mag-alaga, magparami, at magbenta ng mga itlog, then repeat. Dahil sa loob ng 3 hanggang 5 araw, nakakahatch at nakakabenta sila ng sisiw sa halagang 120 pesos kada piraso. Within 18 days to 20 days, na-hatch po namin yan, sir, yung mga sisiw. Every 3 days to 5 days kami naglo-load sa incubator. So every 3 to 5 days, meron po kami na-harvest na mga sisiw. Sa halagang 10,000 piso, makakabili ka na ng 21 manok. 30% lalaki, 70% babae. Pwede na yang panimula sa negosyo basta may sapat kang espasyo para sa mga ito. Pero syempre, may mga pagsubok din. Not all the time maganda ang bentahan lalo pag July. Kaya ang owner ng farm may backup plan na rin. No, yung ginagawa ko lang ay nagpaparami ako na paparami. Kasi kapag bumalik na naman sa pagkalakas sa market, marami akong stock. Sa mga kabado, natakaw sakit ang mga manok. Yan, yung kinagandaan dito sa manok, sir, no? Walang gaanong problema basta bakunado po yung manok natin. Hindi siya katulad sa baboy or sa ibang mga hayop na kapag inatake po ng sakit, wala tayong solusyon, wala pang vaccine. Sino mag-aakala na sa simpleng backyard farming, pwedeng dumami ang laman ng bulsa? Ang sikreto talaga ng road to success ay sipag at tiyaga. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Hola mga kapatid, ongoing ang preliminary competition ng Miss Universe sa Mexico City. Naglalaban-laban ang mga kandidata sa national costume, swimsuit at gown. Dito po pipiliin yung mga makakapasok sa unang cut na top 29. Scene stealer ang pagrapa ni Miss Philippines Chelsea Manalo. Ang kanyang NatCos o National Costume, Hiraya Manawari. Taray, ang ganda! Pinapakita po nito ang influence ng Mexico sa Pilipinas gaya po ng relihiyon. Matatanda ang Mexico ang nag-administer sa Philippines noong Spanish era hanggang 1821. Pero sa lahat ng sacrifice ng mga girls, road to the crown pa rin po ang punta nila. Sakto yan dahil ang bagong corona na gagamitin sa 73rd edition ng pageant. Ipinasilip pa ang metikulosong paggawa ng corona na proudly Filipino-made. Tiwala naman si Miss Universe Philippines 2023 Michelle V sa pambato ng Pilipinas sa Miss U na si Chelsea Manalo. Ayon kay Michelle, nagawa ng Pinay Beauty Queen ang lahat para pumapansin sa pageant sa Mexico City. Lalaban ako si Chelsea Manalo and I'm hoping that she brings home the 5th crown. But honestly, my best advice is while she's there, that she just makes the most out of every moment because this moment isn't gonna come back to her. Of course, the hardest part has already been done, which is the preparation. For me kasi, once you arrive in El Salvador, dapat plakado na yung strategy mo. And that's what I relayed also. And I know that she comes with a lot of armor. Ang 73rd edition po ng Miss Universe ay gaganapin sa Mexico. Sunday po natin mapapanood yan, Philippine Time. In other news, nagsalita na po ang aktor na si Ken Chan sa kaso niyang syndicated estafa. Giniit ng aktor na wala siyang hininging 14 million pesos sa mga investor. Wala rin daw siyang niloko dahil hindi lang talaga sinuwerte ang kanyang cafe business. Mismong mga business partner din daw niya ang nasa likod ng pagpapabagsak sa negosyo. Nilinaw din ni Ken Chan na hindi niya tinatakbuhan ang kanyang kasong estafa na walang piyansa at lifetime imprisonment ang parusa. Hindi raw niya sisirain ang kanyang pangalan na isang dekada po niyang pinaghirapan. Sinabi pa ni Ken Chan na maglalabas pa siya ng detalye kaugnay sa issue na ito. Naninindigan din siyang lalaban siya. Matatanda ang hindi nasilbihan po ng arrest warrant ang aktor dahil hindi po siya nagilap sa kanyang tahanan noong hinain ito.
Eto naman, on a lighter showbiz news naman tayo ngayong Friday, ang businessman na si Marvin Agustin. Pero ang kanyang latest, magbabalik tambalan din sila ni Julina Magdangal. Siyempre, kinover na natin lahat yan sa chikahan natin sa kanila. Inaabangan talaga yan ng XX lovers. Pero eto po, yung chikahan natin with Marvin Agustin. Watch this. Oink, oink! Yes! Boom! Wow! This is the season talaga para sa crunchy na nakakatakam pa na kotsinilyo ni Marvin Agustin. Eksklusibo niya tayong inimbitahan sa kanyang dinner party sa restaurant niya sa BGC para sa latest menu tasting. Social! And guess what? Nagkaroon pa tayo ng Gretchen Barreto at Tony Boy Cuangco sighting. Mukhang hindi kumakain ng kotsinilyo si La Greta dahil sobrang fit. Pero hard work raw ang katapat ng kanyang ganda. Please share us thy secrets. I love it. I just work out every day. Every day. Busy man sa kanya mga restaurant at celebrity chef career si Marvin, mas busy pa siya this December sa kanyang iconic showbiz love team comeback. Dahil after 25 years, muli niyang makakasama si Julina Magdangal sa pelikula by Antoinette Hadaune na ang title, XX Lovers. Kung na-miss nyo na ang mga past movies nila na Loves Kita, Okay Ka Lang, Kung Ayaw Mo, Wag Mo, at Hey Babe, mas malupit pa raw itong XX Lovers. Naka-4 na script daw ang present kay Marvin at Julina bago nila tanggapin ang proyekto. Kaya okay lang daw na mataas ang expectations ng fans. That nostalgia, yung feeling 90s, yun yung sabi namin gusto naming lumabas kasi parang panonoorin nila syempre dahil excited yung mga taong manood ng pelikula ngayon. But at the same time, naaalala nyo kung ano yung mga ginawa namin dati. Lilipad na si Marvin at Julina sa Malta sa December para sa filming ng XX Lovers. Showing ito sa Love Month sa February 2025. Busy man sa kanilang mga karera, si Liza Soberano pa rin daw ang gustong makatambal ni Enrique Hill sa kanyang pagbabalik sa TV next year. Yung mga detalye tungkol dyan sa report po na ito. Hindi na lang basta bida, co-producer pa ng sariling Metro Manila Film Festival entry ngayon, ang heartthrob na si Enrique Hill. Yan ang horror film entry na Strange Frequencies, Taiwan, Killer Hospital. Wala raw script ito at sila rin ang cast kasama ni Jane De Leon, Alexa Miro, Rob Gomez at iba pa ang nagkamera sa kanilang mga sarili sa Shinglin Hospital. Ang unique sa pelikula, semi-reality daw ito dahil bukod sa mga nakakagimbal na setting. Parang we pace ourselves So sabi ko, guys, this is just a guide. So whatever happens, kung the way you say it, kayo na bahala, tayo na bahala. So most of the time, it was just, okay, ito yung scene, magsa-set up lang tayo and then may mangyayari lang ganito and then we will just chime in on each other. Ganyan daw ka-hands-on producer si Ken. Kaya itinanggi ng co-star na si Alexa Miro ang mga chika na ang special someone niyang si Sandro Marcos ang tunay na producer ng pelikula. Nagkaroon ng mga speculations or whatever, especially since I'm part of it, which I accept naman. I have nothing against it. It's okay. I understand. No. Bukod dito, next year ay magbabalik telebisyon na si Ken. Co-producer din siya ng isang rom-com action serye. Under wraps pa kung sino ang makakatambal niya. Pero nang tanungin natin si Ken kung sino ang dream niyang makatambal on screen. Of course, si Liza, but she's in the US, she's really busy. Kahit tahimik at may mga sariling ganap, tuloy naman daw silang nag-uusap. Sabi niya na she's really interested on my other project naman, the horror one, that we're doing. So, but she's really focused on her US career. Ang dami niya mga auditions and events doon. But yeah, when she comes back, we'll definitely talk about the story more. It's just cool, we're just really focused on our careers and what we're doing. And I think it's really exciting time for us.
Promoted as auxiliary captain ng Philippine Coast Guard ang aktor na si Gerald Anderson. Nanumpa siya sa harap ni na PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan at Senator Robin Padilla habang sakay ng BRP Teresa Magbanwa sa port area sa Maynila. Na-promote si Gerald dahil sa buhay niyang pag-rescue sa mga nasalanta ng superbagyong Karina noong Hulyo. Present sa oath-taking ang nobya ni Gerald na si Julia Barreto at ang nanay nito na si Marjorie. Captain Gerald, nakaka-proud naman yun. Para kay Gerald, higit sa posisyon ang iginawad sa kanyang pagkilala. Well, it doesn't matter kahit anong rank ko naman. Tuloy-tuloy naman ang mga ginagawa namin with the Coast Guard. It never stopped. Magkakaroon naman ng bagong acting project si Gerald kasama si Julia. Hindi naman maiwasang matanong sina Gerald at Julia tungkol sa planong pagpapakasal. We're just taking it day by day, being present and enjoying this time together. And I love to watch him achieve a lot. Yan ang latest sa showbiz. Happy Friday! Balik sa'yo, Cheryl. Happy Friday. Thank you, MJ. At mga kapatid, 40 days na lang, Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.